Maligayang pagbabalik dito sa Good Morning Boss Carla. Kahapon na balita ko nga tungkol sa ad campaign nga ng DOT, yung It's More Fun in the Philippines. At alam natin na it's very catchy at kumbaga the whole world caught the It's More Fun in the Philippines campaign already at may mga awards pa nga itong natanggap. So para pag-usapan nga ang turismo sa ating bansa at syempre ang pagiging more fun nga sa Philippines, kasama natin ngayong umaga si Assistant Secretary Benito Bengzon ng Department of Tourism. Magandang umaga po sa inyo, Asik. Good morning. Yes. Sir, first of all, congratulations at DOT dahil syempre, kumbaga global awards to, tapos we were ranked third, kumbaga, and then first in Asia with regards to our It's More Fun in the Philippines campaign. But I think it'd be nice para malinaw natin kung gaano nga talaga naging ka-effective itong It's More Fun in the Philippines campaign natin. Well, yung kampanya natin has been one of the most inclusive tourism campaigns ever. No? At makikita naman natin sa suporta ng mga Pilipino. We rolled out the campaign in January 2012, and at that time, meron kaming mga 5 versions or 5 memes ng More Fun in the Philippines. So, climbing, More Fun in the Philippines, parking, More Fun in the Philippines. Ang nagulat kami at nakita namin doon sa suporta ng Pilipino. Everybody wanted to be part of the campaign. Yes. So, kumuha sila ng litrato, naglagay sila ng mga Nilalagay witty rin, captions. Now, we have about 70,000-80,000 versions of More Fun in the Philippines. And ang pinapakita nito is that one, is that it's very inclusive. And second, is gusto talagang tumulong ng mga Pilipino dito sa ating kampanya. And this is the reason, the main reason why we're getting left and right. Asek, kamusta naman po ba yung turismo sa bansa after this campaign? Tuloy-tuloy ang pagtaas ng bilang ng ating mga turista. No? Last year was a banner year for Philippine tourism. We had about 4.7 million foreign visitors. Ang target po natin this year malampasan yung 5 million. So, at the current rate, malalampasan po natin yan. Yes. Asik, what countries, kumbaga, ang tingin ninyo na talagang nag-appeal to at talagang sila nga yung dumadayo sa ating bansa? At I'm sure we have records about like from what countries yung mga dumarating na turista natin? Well, number 1 pa rin, Korea. Pangalawa, United States. Pangatlo, China na, no? Number 3 natin. No? Tapos, Japan and then Australia. Pero isa sa mga instructions na binigay sa amin ni Secretary Mon Jimenez, maghanap ng mga bagong merkado, no? Bagong source markets, geographic markets. So, over the last couple of years, tinitingnan natin ang potential ng mga new markets, no? Nakita natin na maganda rate doon sa mga turistang galing ng Russia, ng Middle East, no, particularly sa Saudi at saka UAE. And then closer to the region, no, Thailand, Indonesia, Vietnam, no. So these are just examples. Tapos yung mga ibang countries sa Europe, tinitingnan din natin ulit ngayon, especially with the lifting of the EU ban. So tinitingnan natin kung anong magandang mix, no, so that we have a very effective portfolio, no, of markets. Sir, ngayon sabi niyo nga po, we're looking into the new markets. Pero with regards to the tourist areas in our country, are there like new tourist areas that are developing or that we want to develop and market better? Like, kumbaga, kasi we always have the Palawan, the Boracay, the Cebu, but do we have other countries, or other regions, I mean, that other countries might be interested in visiting? Kasama to sa strategy natin do sa National Tourism Development Plan to create different clusters. Kasi ang gusto natin is to spread the benefits of tourism to the countryside. So ang nakikita natin ngayon, yung mga turista pumupunta na doon sa mga iba-ibang mga destinations. Hindi lamang yung Manila and Cebu. Ngayon, pumupunta sila ng Puerto Princesa, pumupunta ng Boracay, ng Bohol, Davao, sa Bicol, sa Ilocos. No? So, napakaraming pagpipilian na ngayon. Pero ang pinakamahalaga dito, dahil na nabanggit ko, unang-una, you spread the benefits of tourism, no, to a wider base, no, at saka we're able to create livelihood and employment. Ayan, napag-usapan na nga natin ang livelihood and employment. So, Asek, sa tingin niyo po, ano-ano po ba yung mga trabaho na pwedeng mag-generate dahil po sa turismo? Andyan yung mga frontliners, no? So, syempre, yung mga nagtatrabaho sa hotels at saka sa resorts, no? Yung sa front office, F&B, no, housekeeping. Tapos andyan din yung mga support services, no, yung si Mamang Bangkero, no, na transportation, no, yung nagpapaarkila ng mga sasakyan, no, yung mga tour guides, yung mga masahista, yung mga nagbebenta ng mga souvenirs, no. So napakarami. Pag tiningnan mo yung opportunities, napakarami. At saka pag tiningnan ninyo yung benepisyo,
immediate dahil paggastos ng turista ay nakikinabang agad yung mga nasa communities. Yes. Sir, ito kasi recently parang hinihirang actually yung voting sa yung vegan bilang sa parte ng 7 New Wonder Cities sa buong mundo. Tingin niyo po sir, gaano kalaki ang magiging impact nito sa tourism sa ating bansa pag naging parte na nga siya ng 7 New Wonder Cities? Napakalaking it will provide a tremendous boost for our tourism efforts. Tingnan nyo na lang yung Puerto Princesa. Alam nyo, nung una ako pumupunta ng Underground River more than 25 years Walang ago, tao masyado. wala pa sigurong 20 ang pumupunta doon. No? Ilan-ilan lang, wala kang kalaban. Nung nanalo ang Puerto Princesa as one of the new 7 wonders of nature, ay ngayon, umaabot na ng more than 1,000. Pero ang kagandahan nito, merong limit na nilagay ang local government para hindi masira Yes. ang park, no? Pero ang nakikita natin, yung suporta na binigay ng Pilipino dito sa Puerto Princesa, ito rin yung magiging suporta na ibibigay natin sa vegan. So, basta pagtulungan, tingin ko papasok tayo pagdating ng botohan ng December. Naku, napakaganda ng mga proyekto ng DOT. So, ASEC, ano-ano pa po ba yung mga dapat namin i-look forward? Well, kailangan yung competitiveness natin, especially with ASEAN integration. So meron po tayong programa with the Asian Development Bank and the Canadian government. Ito yung improving competitiveness in tourism. Kasi kailangan talagang maiangat natin yung ating skills. No? So meron po tayong mga training ginagawa all over the country for F&B, for housekeeping, front office operations. No? So kasama to sa ating thrust under the National Tourism Development Plan na maging competitive ang ating mga frontliners. Alright, ayan, maraming salamat at napakarami natin natutunan at nalaman pa sa mga magandang potential na puntahan sa ating bansa. At syempre, sa mga damarating na turista sa ating bansa. At yan, nakasama nga natin si Assistant Secretary Benito Bengzon mula sa Department of Tourism. Maraming salamat po sa inyong panahon. Maraming salamat.